lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. And he wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our God. Age to age his time, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead's three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great
and how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great and how great is our God. Siguro po kilala ninyo si Efren Bata Reyes. Okay? And then, Manny Pacquiao. And also, Paeng Nepomuceno. Kung nakikita po ninyo yung picture ni Paeng Nepomuceno, mayroon po siyang certificate dito ng Guinness Book of World Record. Dahil tanging si Paeng Nepomuceno po ang nakakuha ng championship in 4 consecutive years. Wala pa pong nakakakuhang bowler na ganito. Sa Pilipinas pa lang po ito naganap o sa katauhan ni Mr. Paeng Nepomuceno. At ang tanong po natin na nais natin sagutin ngayon, ano yung pinagkamuka? Di ba pag sinabi natin common denominator, common means pagkakamuka. Ano po yung pagkakamuka ng tatlong ito? Bagaman magkakaiba sila ng field o sports o yung kanilang forte. Ano po yung pagkakamuka nilang tatlo? Okay? Tingnan po natin. Yan. They are all winners in their own field. Sila po ay pare-parehong tagumpay o panalo sa kanilang kanya-kanyang larangan. Pakitapik nga ho yung katabi niya, sabihin mo, ikaw ba'y panalo? O talunan? Yan. Makikita mo naman yan sa mukha, no? Pagka ang mukha ng katabi mo, simangot, talunan yan. Pero pagka yan ay masaya, ay panalo yan. Dahil pag ikaw ay masaya, masaya ka pa lang sa araw na ito, panalo ka na. Because it takes 70 muscles to frown. Tandaan po natin yan. Pagka hindi ka humingiti, nahihirapan ang mga muscles mo sa mukha, madali kang tatanda. Kaya, dalasan po natin ang pagngiti. Okay. So, ang sabi po natin, hello? Ayan. Sabi po natin dito, they're all champions or winners in their own field. To be a winner, they follow these principles. Upang maging ikaw ay panalo, kinakailangan sundin mo yung mga principles na ito. Pero bago yan, ano po yung title o pamagat ng ating pag-aaralan sa umagang ito? Pag-aaralan po natin na ito. Who are the winners? Sino yung mga panalo? Ang mga panalo, ginagawa nila yung principles na ito. Una, winners plan to win. Kahit sa anumang pong larangan ng buhay, nagpaplano tayo. Paghahanda mo lang ng pagkain, pinagpaplanuhan yan. Yung pag-aaral mo, pinagpaplanuhan yan. Hindi iyon, nagising ka lang isang umaga at sasabihin mo, ay ito yung kukunin kong course. Hindi po, pinagpaplanuhan din po ito. Ito ba ay batay sa kakayahan ko o ito ay hindi batay sa kakayahan ko? Gusto mo ng engineering pero mahina ka sa math. Gusto mong magdoktor pero takot ka sa dugo. Yung pang nakakita ka pa lang ng nasugatan, hinihimatay ka na. Hindi ka pwedeng maging doktor pag ganoon. No? Planning, according to Mr. Benjamin Franklin, listen to this, students. According to Mr. Benjamin Franklin, if you fail to plan, you plan to fail. Kung nabigo kang maghanda, naghanda ka para mabigo. Uulitin ko po. If you fail to plan, you plan to fail. Sana po hindi tayo talunan dahil hindi tayo naghanda. Planning is definitely significant as it directs us where to go. Mahalaga po yung nagpaplano kasi dinidirekta tayo nito kung saan tayo pupunta.
It furnishes direction and decreases the danger of risk by making predictions. Iniiwas po tayo nito sa tiyak na kapahamakan kung tayo ay nagpaplano sa buhay. Kung yun nga pong nagpaplano na, nakararanas pa ng pagkabigo, how much more yung hindi nagpaplano? The significant advantages of planning. Meron lang po akong 5 dito. Significant advantages of planning. Number 1, planning provides directions. Kung meron kang plano sa buhay, pinadala ka nito sa tamang direksyon. Kung ikaw ay easy-go-lucky na isang tao, wala kang direksyon. Bakit? Kung ano na lang mangyari sa buhay mo. Yun yung tinatawag sa kanta na que sera. What will be, will be. Di mangyari kung ano mangyayari. Mangmang lang po na tao ang nag-iisip ng ganyan. Number 2, planning decreases the chances of risk. Pinabababa po ng pagpaplano yung pagkabigo o pagkaranas natin ng pagkabigo. Kung hindi ka nagpaplano, ngayon pa lamang, nagpaplano ka para mabigo. Pangatlo, planning decreases overlapping and wasteful activities. Kung wala kang pagpaplano, halimbawa, magluluto ka, hindi mo alam kung anong lulutuin mo. Kung ano na lang yung mabili mo, halimbawa, magluluto ka ng kaldereta. Yung kaldereta, may mga ingredients yan. Kung hindi mo paplanuhin yan, kung ano na lang yung mabibili mong ingredients. Hindi po ganon. Kaya po, napakahalaga, pag pupunta ka ng palengke, meron kang nakasulat na bibilin mo. Kasi po, pag nadutuon ka na, minsan may mga bagay kang binibili na hindi naman pala mahalaga. Nadaya tayo ng ating mga mata. Pang-apat, planning encourages innovative ideas. Pag po meron tayong mga plano, nakikita natin dito, ano pa ba yung pwede natin idagdag sa planong ito? Subukan po ninyo, pag meron kayong ginagawa at walang direksyon yung ginagawa ninyo, basta magawa lang ninyo, basta matapos lang ninyo yung gusto ninyong gawin. Walang quality. Magkaiba po yung quality sa quantity. Kahit po pag gumagawa kayo ng research, pag sinabi mong quantitative, meron another term nito ay qualitative. Gagawin po ninyo yan. Pang-5, planning aids decision making. Pag meron kang plano, nakapag-decide ka na ano ba ang maganda, ano ba yung hindi maganda. Sana po nakuha natin ito. Ang matalinong tao ay nagpaplano sa buhay. Pinaplano niya ang kanyang ngayon. For a good plan today is better than perfect plan tomorrow. That's according to Newton's law. Kahit perfecto yung gagawin mo bukas, kung wala kang plano ngayon, wala din yan. Why? For a good plan today is better than a perfect plan tomorrow. Pinaghahandaan din niya ang bukas dahil hindi niya alam ang dala ng bukas. Plan ahead, for it wasn't raining when Noah built the ark, according to Confucius. Magplano ka ngayon kasi nung gumawa si Noah ng arko, hindi pa umuulan. Kaya po dapat ngayon pa lang nagpaplano ka na. Kaya nga, ang iba ay kumukuha ng insurance upang maging handa sa hinaharap. Hindi po masama ang insurance kung ito ay gagawin mo paghahanda in the future. Kaya tingnan mo, kawawang-kawawa yung mga tao, namatayan na, tapos hindi pa handa yung namatay. Wala siyang iniwan na insurance, walang nakuha yung kanyang mga mahal sa buhay, nag-iwan pa ng gastusin. Kaya po yung iba kumukuha ng St. Peter para pag namatay siya, wala nang iintindihin pa yung iniwan niya. Mahirap na nga, nag-iwan pa ng utang. Ang iba naman, kumukuha ng St. Peter. Wala akong masama dito dahil ito ay paghahanda sa bukas. Ngunit sana, hindi lang sa buhay na ito tayo naghahanda. Higit sa lahat, pinaghahandaan din natin ang ating kamatayan. Very least po ito sa paghahanda ng mga tao. No? Pero hindi po natin alam. Again, ulitin ko po, natatandaan ko last time nung ako ay mag-minister sa inyo, sinabi ko sa inyo, we cannot or we do not exactly know what will happen on the morrow.
Wala pong nakatitiyak kung ano yung mangyayari sa kanya bukas. 4 hours from now, hindi nga po natin alam eh. Baka pag uwi natin dito, isa sa atin na-aksidente na. Ang dami pong naa-aksidente ngayon. Mapalad tayo dahil tayo ay naririto. Higit sa lahat, pinaghahandaan din niya ang kanyang kamatayan. Sapagkat itinakda sa mga taong minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Hebrews 9:27. Magplano kagaya ng langgam na naghahanda sa panahon ng tag-init. And that is our number 2. Ano po yung number 2? Winners prepare to win. Pakilagay nga po yung next slide. Sabi rito, Proverbs 30 verse 25, ants. They are weak, but they store up their food in the summer. Proverbs 6:6, go to the ant, you sluggard. Sluggard, another term for lazy. Consider her ways and be wise. Maliit na insekto, pero ang dami po nating aral na makukuha sa kanya. Kaya nga po ang sabi dyan, go to the ant, you sluggard. Ikaw na tamad, pumunta ka sa langgam at matuto ka sa kanya. Meron lamang po akong trivia sa inyo. Bakit tinawag ditong consider her ways? Pag sinabi mong her, pronoun yan para sa babae. Alam po ba niyo, just recently, nung ko lang po ito nalaman, na yung palang mga langgam na nakikita natin gumagapang, lahat sila mga babae. Kaya ang sinabi doon, consider her ways. Bakit po? Kasi ang trabaho ng mga lalaking langgam ay lahian ang langgam na reyna, and after that, for several days, namamatay na po ito. Kaya po sinabi diyan, consider her ways and be wise. Maliit na insekto, pero ang dami po natin makikita sa paghahanda. Kasi ang mga langgam, naghahanda sila during summertime. Bakit? Sapagkat ang mga langgam ay hindi swimmer. Namamatay po sila sa tubig. At kung ikaw ay matalinong tao, maghahanda ka rin sa buhay dahil hindi mo alam kung kailan darating ang kapighatian, darating ang kahirapan, kaya po mahalaga ang naghahanda sa buhay. Ang langgam ay binanggit ng 2 beses sa Lumang Tipan. Una sa Kawikaan 30, 24 hanggang 25. Kawikaan 6:6. In the former of these passages, the diligence of this insect is instanced by the wise man as an example worthy of imitation. Inahalin tulad po yung langgam sa isang matalinong tao na dapat daw nating parisan. Minsan po, yung sinasabi natin, magkaroon ka naman ika ng utak langgam. Minsan yung tao, malaki na ang utak, pero ang liit namang mag-isip. Sana po, hindi tayo ganoon mag-isip, no? Young people, students. In the second passage, the ant's wisdom is especially alluded to. For these insects, though they be little on the earth, are exceeding wise. Ano yung sabi yun? Exceeding wise. Napakatalinong mga insekto. Maliit na insekto, ngunit kay laki ng aral sa buhay na ating maaaring matutunan sa kanila. 2 bagay ang pwede nating matutunan sa kanila. Kasipagan at karunungan. Sana po pagsamahin natin yung 2. Kasipagan at karunungan. Ang kasipagan ay isang magandang katangian. Ngunit hindi lamang sa paghahanap buhay tayo dapat maging masipag, kundi sa paggawa ng mabuti sa kapwa. At higit sa lahat sa paglilingkod sa Diyos. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa panahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot o magsasawa. Lastly, number 3, winners finish the race. In the book, Your Road Map to Success, it says, as you move forward on the success journey, you need to remember that what happens to you is more important than what happens to you. Ulitin ko po.
As you move forward on the success journey, you need to remember, dapat daw po nating tandaan that what happens in you, sa loob mo, is more important than what happens to you. To you, papunta lang sa iyan eh. Dapat may nangyayari sa loob. My beloved students, ano na po yung nangyayari sa loob, sa kalooban mo, o nabubuhay ka lamang sa kasalukuyan? My beloved students, ang buhay ay hindi lamang po kasalukuyan. May bukas po. Sabi nga ng kanta, may bukas pa. Kaya lang, ang problema, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Yun po ang malaki nating problema. If we are just living at the present, the problem is, again, uulitin ko po, we do not exactly know what will happen on the morrow. You can control your attitudes as you travel on the journey, but you have no control over the actions of others. Pwede mong kontrolin yung attitude mo, pero hindi mo alam kung ano yung attitude ng ibang tao sa iyo. You can choose what to put on your calendar, but you can control today's circumstances, but finish the race anyway. John Wooden once said, focus on the journey, not on the destination. Finish the race with joy. Don't stop. Don't stop. Oo, mahirap ang buhay. Sabi nga nila, fight, fight, fight. Laban lang. 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight of faith. I have finished my course. I have kept the faith. Students, ang totoong mapagtagumpay na tao, hindi lamang sa buhay na ito mapagtagumpay. Ang totoong mapagtagumpay, unang-una sa lahat, nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi mo pa siya nakikilala sa pagkakataong ito, lumapit ka sa Kanya. Ang Kanyang offer sa atin, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Siya ba ang iyong kapahingahan? Nagtagumpay ka na ba? Ikaw ba ay panalo o talunan? Nasa iyo po ang desisyon. Una, winners. Ano po yung una natin? Plan. Second, winners. Prepare to win. Then thirdly, winners finish the race. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God.